So ayan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, itong si Sara Duterte po ay napilitan. Ako sa tingin ko napilitan eh. Kasi alam naman po natin, no, at may mga bali-balita talaga na itong si Sara Duterte ay hindi naman talaga nag-practice ng law. Well, isa siyang lawyer pero hindi po siya nakapag-practice ng law kasi pagkatapos niya makagraduate dun sa law school at makapasa po sa bar, ay dumiretso na po siya sa politika. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, no, sa tinagal-tagal nga po na pagiging abogada ni Sara Duterte, eh ngayon po ay napilitan siyang gamitin ang kanyang pagiging lawyer para po ipagtanggol ang tatay niya. Hindi lang ng tatay niya, pati ang sarili niya kasi mayroon din po kasi mga bali-balita na kasama din po si Sara Duterte sa iimbestigahan diyan nga po sa ICC. So ito po yung pinaka-update natin kahapon, no? Teka lang. So ito nakuha natin to from ABS-CBN News. So ang sabi dito, VP Duterte raises valid argument versus ICC. Return in letter to DOJ official. Yon. So sumulat nga po si Sara Duterte sa DOJ. At ito lang, no, to be fair naman, ang sabi naman po ng DOJ ay meron daw po mga valid arguments si Sara Duterte. So kayo ba, maniniwala ba kayo na si Sara Duterte nagsulat nito? Ako hindi. Tanga-tanga yan eh. Makapagsulat ba ng tungkol sa law yan? Hindi ano lang joke lang yun So sabi dito, basahin muna natin ang sabi dito. Vice President Sara Duterte raised valid arguments against rejoining the International Criminal Court in her letter to the Department of Justice which is studying the issue, an official said on Friday, so kahapon. Okay. Duterte's letter was full of legal discussions. DOJ spokesperson and Assistant Secretary Miko Clavano said, okay, ipapasok natin yan sa ating consideration sa pag-aaral. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid. Kagaya ng jurisdiction, yung complementary issue, the mechanisms by which we will hold people accountable, he told reporters. So mga kababayan kasi, ito lang, no? Ulitin ko lang po yung stand ko dito sa ICC. Para sa akin, okay lang naman na papasukin o hindi ang ICC. Ang pinaka-importante lang po talaga ay mabigyan po ng katarungan ito pong humihingi po ng hustisya. Especially nga po yung mga namatay, kasi 7,000 daw po yung mga namatay eh. Sabi ng PNP, pero sabi naman ng human rights, 30,000. Hindi naman po kasi biro-biro yung mga numbers na yan. At syempre, marami pong naulila at yung iba nga po dito ay mga bata pa po yung mga anak. Dahil nga po dyan sa katangahan na ginawa nga po ni Digong na war on drugs. So yung sa akin lang po kasi mga ka-streetwise, well, para sa akin lang kasi mga ka-streetwise, ang importante lang po, para sa akin na in my own opinion, mabigyan po ng hustisya yung mga namatayan. Well, syempre, itong mga namatayan nga po, yung iba po sa kanila ay nakapag-file na po ng kaso sa ICC, so karapatan naman siguro nila na humingi po ng hustisya sa ICC. Well, tingnan natin kung anong magagawa ni PBBM dito, kung makukumbinsi ba ni PBBM na dito na lang mag-file ng kaso or pwedeng kunin ni PBBM yung kaso from ICC. Kasi palagi pong mayroong paraan pag usapin po ng batas. Naniniwala po tayo dyan. So ngayon, mga streetwise, panoorin muna natin itong statement nga po ng DOJ regarding nga dito sa pinasang sulat ng mga tauhan ni Sara Duterte. Sige, sige. Received already the letter from the Office of the Vice President on her stance on the ICC and its entrance to the Philippines. It was full of legal discussions, legal arguments as to why hindi talaga pwedeng pumasok ng ICC dito. Kaya ipapasok natin yan sa ating considerations sa pag-aaral ng ICC and its possible return or possible membership. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid, kagaya ng yung jurisdiction, yung complementarity issue, the mechanisms by which we will hold people accountable. For example, the rules of evidence. Hindi naman parehas, no? Ang rules of evidence natin dito, dun sa rules of evidence ng ICC. Yung rules of appeals are also different, by which you can, dito may double jeopardy mo tayo, doon wala namang double jeopardy. So these are the types of things and considerations and legal factors that we have to consider dahil yun na, yung kung any Filipino will undergo the rules here or the mechanisms in the Philippines, at least alam natin kung ano yung papagdaanan nila. Pero pag pumasok ang dayuhan dito at binigay natin sa kanila yung poder na investigate and to undergo a completely different legal regime, ayaw din natin na masubject ang sino mang Filipino doon sa proseso na yun.
Ayan na. So may mga valid may mga valid arguments daw po si Sara Duterte. Na ako naman po ay naniniwala na hindi naman po si Sara Duterte ang sulat niyan kahit abogada pa yan. Kasi mga kababayan, nakakuha po tayo ng idea dito na hindi po siya nakapag-practice ng law. Ito yung pinakaano natin reference natin yung isang reporter, si Manny Morato, Tama. Oh, Amogato pala. Si Manny Mogato. So sa kanya ko po unang narinig. Actually medyo may usap-usapan na noon na hindi talaga nakapag-practice ng law si Sara Duterte. Pero kinonfirm nga ito ni Manny Mogato. At syempre, meron pa tayong ibang reference regarding diyan. So ito para mas maganda lang, no? Kasi bakit ko kino-content ito? Kasi ang gusto ko lang kasing ipalabas dito na nagiging masyadong defensive na po talaga itong mga Duterte regarding po dyan sa ICC. So napakasimple lang naman kasi yan. Kung wala kayong kasalanan, bakit kayo takot na imbestigahan ng ICC? Ganun lang po kasimple yon. At alam naman po natin mga kababayan na kaya ito ginagawa ni Sara Duterte, hindi po ito para sa taong bayan. Kaya po pinipigilan ni Sara Duterte yung ICC, hindi po yan para sa mga Pilipino. Para lang po yan sa tatay niya, para po kay Bato, para din po kay Bongo, at para na rin po sa sarili niya. Kasi may ito lang, no? Alam niyo naman siguro na, so nabanggit ko na nga po kanina, no, na may posibilidad nga po na madawit si Sara Duterte sa investigasyon po ng ICC. So hindi ko lang talaga makuha yung punto ng mga DDS dito na palagi kasi nating tingnan yung motivation. So ano ba yung motivation ni Sara Duterte kung bakit niya pinipigilan yung ICC? Para ba to sa Pilipino o para sa pamilya niya? Ginawa-gawa niyo yung tukhang na yan pagkatapos iiwas-iwas kayo. Mga tarantado pala itong mga to eh. Sige na nga, panoorin na nga natin to. Sige, sige. Ito rin si Vice President Sara Duterte, hindi rin natin mailabas. Ilabas niya na sa publiko. Kung wala siyang tinatago, wala po kayong tinatago, hindi naman po mahirap na ipakita sa mamamayan kung lumaki ba talaga ang inyong income at kung saan nyo kinuha yan. Yun lang naman yun eh. Di ba? Napakasimple ng tanong. Tataka lang ako, Tony, no, kung malaki ang salin ni Vice President Sara Duterte, saan naman ang galing ang yaman niya? Samantalang hindi naman siyang nag-practice ng law pag-graduate na sa law school. Hindi po ba? Mayor din siya. At ang mayor, may sweldo lang. No? Siguro, makikita nga natin yan. Ewan ko kung... Ayan, so mga kababayan, so tingnan ngayon natin kung meron bang what they call this, kung meron bang basihan itong sinasabi nga ni Manny Mogato. Okay. Kasi mga ka-streetwise ito, na-content ko na ito nung nakaraan eh. So kasi nga po mga ka-streetwise, no, na-check naman po natin kung totoong abogada talaga si Sara Duterte. Diyan po sa Supreme Court. Actually, ito lang, no, ito nakita nating information, no. So si Sara Duterte po, ito malinaw naman, no, Duterte Sara Zay Zimmerman. So siya po ay naging abogada noong May 12, 2006. Ayan ayan yung roll sign date niya. So ngayon, kung babalikan naman po natin yung pinaka-political career niya, so ito, no? So ito yung pinaka-profile nga po ni Sara Duterte. Naging vice mayor siya ng Davao June 2007. Nakuha niyo po yung timeline, di ba? May 2006, nakapasa siya bilang abogada. So after 1 year, naging vice mayor kagad siya ng Davao. So ayan, no? Tingnan natin, nakapag-practice. Sa tingin nyo ba, nakapag-practice ba si Sara Duterte ng law sa loob ng 1 taon? Ewan ko lang. And then, ang medyo nakakainis kasi dito kay Sara Duterte, pagdating po sa mga sovereign na yan, especially nga po sa ICC, ang dal-dal-dal-dal niya. Pero sa usapin po ng West Philippine Sea, ayan, no? Ito, nakita ko tong quote card na to. Sara Duterte on sovereignty. So sa ICC, ang dami niyang sinasabi. Nakuha niya pa talaga magsulat dun po sa DOJ. Pero sa usapin po ng China aggression po sa West Philippine Sea, wala siyang sinasabi. Yun, so mga kababayan, siguro alam niyo naman siguro kung ano po yung motivation po ng channel na to. Hanggat maaari po, no, meron pa po ako or tayong 4 na taon para po mapigilan si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Kasi ako po naniniwala ako, no, at sa tingin ko yung karamihan din po na nanonood sa akin, kaya po kayo nag-stay po sa aking munting channel, siguro naniniwala din po kayo na hindi talaga maganda sa kinabukasan ng Pilipinas kung magiging presidente si Sara Duterte kasi nga po isa siyang pro-China. Mako-compromise po yung sovereign natin. Kasi dito po natin makikita yung katarantaduhan ng mga Duterte. 'Di ba?
Ginagamit nila yung mga word ng sovereign rights, ng sovereignty, ng jurisdiction, at saka gumagana daw po yung justice system. Ginagamit nila yung mga salita na yan, pero ang in reality talaga, kaya po nila pinipigilan yung ICC para lang naman protektahan yung sarili nila. At syempre ako, naniniwala po ako no, na dapat po palaging may consequences yung mga maling bagay na ginagawa po natin dito sa mundo. So, dapat talaga merong accountability talaga dapat sa nangyaring patayan nga po ng Tokhang. So, bakit nyo pinipigilan? O pati kayo mga DDS kayo, mga tarantado din kayo. Yung narrative nyo talaga pambobo, ayun talaga yon. So yun lang po mga kababayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sulat na binigay nga po ni Sara Duterte sa DOJ? Naniniwala ba kayo na si Sara Duterte lang ang nagsulat nito? O meron siyang mga ibang kasamang abogado? At kayo rin ba, naniniwala din ba kayo dito sa mga bali-balita ngayon na hindi talaga nakapag-practice ng law itong si Sara Duterte? Okay. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.